Bahagyang nahilo si Dos dahil sa pagkakatama ng matigas na bagay sa kanyang pisngi. Masyado siyang nag-concentrate sa galit niya kay Adrian, kaya hindi niya napansin ang pagdating ni Kin bilang tagapagtanggol ng babae. He discreetly cursed again when he tasted the metallic taste of his own blood from the cut inside his cheek. No one have ever dared to punch him like that before. At least, not in the face, not in his handsome face. So when he gained enough strength, madilim at matalim ang mga mata niyang tumingin sa kanyang kaaway. Paano nga ba niya ito naging kaaway? When in the first place, wala naman siyang atraso rito. Pinoprotektahan lang niya si Skylight mula sa babaeng mas malaki pa ang sungay kaysa sa Maleficent. Hindi dapat siya nakatikim ng ganti. Hindi niya deserve yon. He deathly glared at Kin, holding his fist and the necklace tight, and clenching his jaw. May maliit na parte sa kanyang isip na nagsasabing palagpasin na lang niya ang ginawa nito. Subalit naghari ang galit at puot. Pakiramdam niya, kaya niyang pumatay ng tao ng mga oras na iyon. Para bang tuluyan ng nabalutan ng dilim ang kanyang paningin at sa mabilis na paraan. Ipinahawak niya kay Skylight ang mamahaling kwintas at sa kanya ibinato ang kanyang kamao sa mukha ng lalaking di hamak na mas tarantado kaysa sa kanya. Sa lakas ng pagkakasuntok niya sa mukha ni Kin, bumulagta sa sahig ang huli kasabay ng paghiyaw ng girlfriend nito. Hindi siya nakontento, hindi siya nagpaawat. Kahit na nakahiga ito, kwinalyuhan pa niya ito at muling sinuntok sa kabilang pisngi. Tama na! Narinig niya ang umiiyak na awat ni Adrian. Subalit lumabas lang iyon sa isa niyang tenga. His fist met Kin's face again and again. Tama na! Ano ba? Skylight, awatin mo siya! That's it. Si Skylight ang hinihintay niya. Ang pananakit niya kay Kin ay para sa mga pananakit nito kay Skylight, kaya hindi siya makokontento hanggat hindi siya pinipigilan ng babae. Nababahiran na ng dugo ni Kin ang kamao niya. Hindi na rin ito halos makadilat ang mata. Ngunit wala siyang pakialam. He's teaching him a lesson that he'll be carrying throughout his life. A lesson that will make him realize whom he is messing with. A lesson that will make him regret every mistake he have done. Dos! Finally, narinig na rin niya ang boses na hinihintay niyang marinig. He felt her hand over his shoulder, and in a calm, soft tone, she said, Tama na yan. Her voice is music to his ears, but most of all, it's a command that he can't disobey. He won't. Nagmistula siyang isang masunuring aso na tumigil pagkarinig sa utos ng kanyang amo. He left and freed Kin's collar, then he held Skylight with the same hand. He dragged her one step away from her ex. Napatingin siya kay Adrian na nooy takip-takip ang bunganga habang umiiyak na pinagmamasdan ng nakahandusay na boyfriend sa sahig. She was helpless. Dapat lang. Tapos napansin niya ang suot nitong kwintas na sa stage ng function hall ay ginamit upang ipahiya ang mahal niya. It doesn't suit her well, he thought. Kaya naman lumapit siya sa babae nang hindi binibitawan ng kamay ni Skylight. Tapos hinablot niya ang kwintas sa leeg ng una nang hindi halos ito namalayan. Adrian's mouth opened in surprise when she finally noticed that something was taken from her. Get it back to me! Sigaw nito. Ngunit tila walang narinig si Dos. Hinila niya si Skylight palayo sa nagwawala, nag-aalala at hindi mapakaling kampo ng kadiliman. But then they stopped just before the end of the hallway. Hinarap niya ang isang trash bin doon. Itinaas niya sa tapat niyon ang kwintas at bago niya iyon inihulog, ay sumulyap muna siya kay Adrian. He then dumped the red diamond necklace just like that. Dos! Magkahawak kamay silang naglalakad palabas ng function hall at nung mga oras na iyon, ay papunta na sila sa parking lot kung saan iniwan ni Dos ang gamit nilang sports car. Okay ka lang? Tanong ni Skylight. Itinigil niya ang kanilang paglalakad at hinarap niya ito. Though she haven't showed much reaction earlier, noon niya nakita ang pag-aalala sa mukha nito, na sigurado siyang para iyon sa kanya. Ngumiti siya upang makita nito na siya ay ayos lang. Ipinakita nito ang kwintas sa kamay nitong hindi niya hawak. The darkness around them made the necklace prove its genuinity.
Kumikinang ng napakaganda ang samot-saring mga bato niyon na para bang mga bituing nagtitipon-tipon. Ang ganda, Dos. Sambit ng babae habang nakikita niyang namamangha ang mga mata nito. Oo nga, ang ganda. Sagot ng isip niya. But he's not looking at the jewelry. He's properly staring her beautiful face, silently observing every inch and curve of it. Gaya ng alahas na hawak nito, ay kumikinang din ang mukha nito. Tiningala siya nito at nginitian, kaya na-distract ang pagkakatulala niya. Pero sinira ng kapatid mo. Aniya, bigla ay naramdaman na naman niya ang pagkakulo ng kanyang dugo. Maaayos naman to. Sagot nito sa mahinhing boses. Thank you ha. Hindi nga naging magandang resulta ng gabing ito, but I must say that you made me happy. Sure ka? Hindi siya makapaniwala sa narinig at hindi rin niya inaasahang sasabihin ng babae ang ganoong bagay. He made her happy. I made her happy. Sana hindi lang iyon isang panaginip. She nodded. Hindi ka ba nasaktan habang binubugbog ko si Kin? She shook her head. If it's painful to see him in that state, I should be the one screaming back inside. I should have stopped you just before you have ever laid at first on him. I should have thrown anger at you. Pero hindi. Dos, honestly, natuwa pa ang isip ko nang makitang tinuturuan mo siya ng leksyon. Parang bumalik ako sa pagkabata, nung araw na binubuli ako tapos dumating ka para ipagtanggol ako. Thank you. I'm really grateful. He just stared at her back at her beautiful face na hindi niya mapigilang sambahin. Hindi lang talaga niya kayang makita na nasasaktan ito, kaya naroon siya lagi. He can't keep her out of his sight. Isa pa, ginagawa niya ang pagprotekta rito ng buong puso, nang walang hinahangad na kapalit. He's willing. He will always be. Overwhelmed ang pakiramdam niya kaya wala siyang maisip na isasagot sa babae, kaya kinindatan na lamang niya ito. Binitawan nito ang kanyang kamay at bigla itong nagtakip ng muka. Stop it! Why are you always doing that? Anito, bahagya naman siyang nagtaka pero kalaunay nakuha rin niya kung ano iyon o bakit. Wala pa nga akong ginagawa eh. Natatawang saad niya habang sinusubukan niyang alisin ang kamay nito sa mukha nito. Ayoko. Mangiyak-ngiyak nitong usal. Ayaw mo nang? Skylight, tumingin ka sa akin. Ayoko nga. Bakit ba? Tuwang-tuwa siya sa nakikitang reaksyon mula rito nung mga sandaling iyon. Alam niyang namumula na ang mukha nito, gaya ng nakita niya nung nasa loob ito ng function hall, pagkatapos niya itong kindatan. Baby. Bigla na lang nitong sinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib. Yumakap ito sa kanya, kaya amoy na amoy niya ang bango nito, at ramdam na ramdam niya ang malambot nitong balat. It made him feel so good, so warm, and so aroused. Gumalaw ang ulo nito at inilitaw nito ang muka. Ikaw lang ang tanging lalaking gumagawa nun sa akin. Her soft voice brought him to his unbearable arousal. Nagsimula na sa paninikip ang kanyang pantalon, at kung hindi pa niya alam, ay baka nararamdaman na iyon ng babae sa tiyan nito, sa pagitan ng kanilang mga suot. Damn. I hate it when you're winking at me. Kinikilabutan ako. Inakabahan ako. You're always making me thrilled, and it's something that I have never felt before. Ikaw lang ang nagpapakilig sa akin ng ganito. It's his pleasure. It's his honor na marinig sa bibig nito ang mga iyon. Ngunit nababother ang isip niya sa pagwawala ng kaibigan niya sa baba. Sobra ang epekto ng pagkakadikit ng katawan ni Skylight sa kanya doon. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Then she pulled him even more, pushing herself towards him even more. Nananadya ba siya? Nakapikit siya. Kagat niya ang labi niya. Gusto na niyang bitawan ng babae, subalit alam niyang mangungulila siya sa katawan nito. He wants them to be like that for a while or so. Nagbukas siya ng mata nang maramdaman niyang tumingala ang babae. Buong puso niyang sinalubong ang titig nito, kahit na hirap na siya. He couldn't help it anymore.
Yumuko siya upang halikan ito ng mapusok. Gumanti naman ito ngunit labis siyang nagtaka nang bigla itong huminto. Let's fix your problem. Lumapit ang mukha nito sa kanyang tenga. Inside the car. Bulong nito sa tila ba nangaakit na tono. Tumayo ang lahat ng balahibo ni Dos. Ipinagpatuloy nila ang mainit na labanan ng kanilang mga labi sa loob ng asul na sports car. Don wanted more. He can't get enough of Skylight. He needs more. Subalit wala siyang balak na biglayin ito kahit pa nagpapakita na ito ng kagustuhan. Ninanamnam lang muna niya ang mga nangyayari, sinusulit, dinadama ng maayos. Napakaliit ng espasyo ng sasakyan kaya tanging mga labi at mga ulo lang nila ang gumagalaw. Then suddenly, her hand went to touch his crotch, which made him unexpectedly groan in surprise. Nagulat siya. Nasorpresa at nagtaka sa ginawa nito. Ngunit nakapagtatakang hindi ito tumigil. Hindi rin naghiwalay ang kanilang mga labi. She also wanted more. Sapat na ang ginawa nitong aksyon upang isipan ni Dos na pwede na. Sa wakas ay mukhang makaka-score na siya. He deepened the kiss, so deep that they almost swapped tongues and rolls. Pilit niyang iwinaksi ang pagtataka sa kanyang utak. Sinikap niyang tanggalin ang ideyang parang nakahay si Skylight nung mga sandaling iyon. O para ba itong ibang tao? Siya si Skylight. Tao lang din ito na tulad niya ay nakakaramdam ng kakaibang init at kati sa katawan. She continued her sensual assault on top of his black jeans. Hindi na niya kaya. Naiipit na ang naninigas na bagay roon. Masakit na. Tumigil siya sa paghalik sa labi nito at iniatras niya ang bahagya ng kanyang muka. Nakita agad niya ang nagtataka nitong ekspresyon. Napailing siya bago niya tinanggal ang kamay nitong nasa kanyang kandungan. Kahit nalabag iyon sa loob niya. Nangako kung hindi kita gagalawin hanggat hindi pa tayo kasal. Naninigas niyang pahayag. Masakit na nga sa loob ang pagpipigil niya. Masakit pa sa loob ang kanyang pantalon. Subalit kailangan niyang magtiis. Pag uwi nila ay saka na lang siya magpaparaos nang mag-isa sa loob ng banyo. Yes, you promised, but I wanna help you in getting rid of that boner. Seriously? Napanganga siya sa sinabi nito. Gusto kong makita kung paano yun nangyayari. It got him harder even more. Natanong tuloy niya sa sarili niya kung si Skylight pa ba ang kanyang kaharap. Bakit bigla ito tilang naging agresibo at bigla naging bukas sa mga bagay na sexual? Nagbibiro ka ba? Mabilis itong umiling. Kailan mo ba namalayang nagbiro ako? Seryoso nitong tanong. And yes, he saw no sign of joke on her face. Habang pinagmamasdan niya ang mukha nito ay lumalakas ang tibok ng kanyang dibdib. Kinakabahan siya sa mga susunod na mga mangyayari. Sigurado ka ba? Nag-aalangan niyang tanong. Isang hakbang na lang ang layo niya upang makapagpalabas ng init. At bago niya gawin iyon, kailangan muna niya ng assurance na pareho nila yung gusto. Malaki ang respeto niya sa babae at ayaw niya iyong masira dahil lang sa masturbation. Dos, ngayon lang ako naging 100% sigurado sa desisyon ko. Sagot nito. Ngumuso pa ito na parabang nauubusan na ng pasensya. Dos noticed it, kaya naman bago pa ito tuluyang magbago ng isip, humugot siya ng malalim na hininga upang magkaroon ng lakas ng loob. Nag-recline ng kaunti ang likod niya, tsaka niya hinawakan ang butones ng kanyang pantalon. When he's about to pull down his zipper, his phone rang. Istorbo. Lihim siyang naggit-ngit at labis na minura ng palihim ang istorbong iyon. He picked up the phone just to see Gian's name and number on the screen. Putya ka talaga, Gian. Sinagot niya iyon habang matyagang naghihintay ang babae. Uy, bro, si Skylight. Para bang humahangos ang boses nito mula sa kabilang linya. At first, nagtaka pa siya kung bakit nito hinahanap ang babae dahil sa pagkakatanda niya, walang atraso si Skylight rito. Ngunit sa kabila ng inis niya ay sinagot pa rin naman niya ito. Nandito, kasama. Diretso na kayo dito. His forehead automatically frowned when suddenly Rennie's voice interrupted the other line. Pakisabi kay Skylight na nandito sa ospital si Ayus.
Pagkarinig niya niyon, nagbago agad ang facial expression niya. Nawala ang inis na nararamdaman niya at napalitan ng hindi maipaliwanag na pag-aalala para kay Ayus. Iyak siya ng iyak kanina. Tinimplahan ko ng gatas, baka kako, gutom lang. Pero pagkatapos niyang magdede, sumuka siya hanggang sa iba ng kulay ng balat niya. Parang namumutla na yellowish. Papuntahin mo na si Skylight dito para makausap ng doktor. Concerned as fact, he looked at Skylight, who's fully unaware of the situation. Nung una ay nakangiti pa ito, ngunit nang nagsalubong rin ang mga kilay nito, marahil ay nagtaka sa paraan ng kanyang pagkakatitig. Then he tried to calm down. Sige, papunta na kami dyan. He put his phone down and started the engine. Sino yun? She asked with wonder just when he stepped on the gas. Sina Gian, isinugod daw sa ospital si Ayus. Pagkatapos niyang sumagot, kinabig niya ang kambyo at pinaharurot ang sasakyan. Wala pang 10 minuto ay nasa front parking na sila ng ospital. Hindi pa man niya halos inaayos ang sasakyan, ay bumaba na ang babae at mabilis nang tumakbo sa loob. Kung hindi pa niya alam ay umiiyak na ito sa labis na pag-aalala. Mabilis din siyang sumunod. Tuloy-tuloy siya sa pedia award kung saan nakakonfine ang bata at habang naglalakad ng matulin, naroon na sa loob niya ang kaba at pag-aalala para sa bata. Hindi man niya ito anak, ay napamahal na ito sa kanya. He noticed that their chemistry is undescribable. Na para bang nature na ng bata ang tumawa o ngumiti kapag kalong niya ito at kinakausap o nilalaro. That little friend is the sweetest person he have ever found. Kaya paano na lang kapag may nangyaring masama rito? Wala naman sana. Ani niya sa sarili. I'm his mother. Nadat niya niyang kausap ni Skylight ang isang doktor sa harap ng ward. Sa steel bench naman ay magkatabing nakaupo sina Gian at Rennie na parehong mukhang nag-aalala at kabadong-kabado. He stood beside Skylight, caressing her shoulder just to make her calm. Napansin kasi niyang nanginginig ang mga kamay nito. I'm Dr. Bartolome. Upon examining your child, we found out that there's a lack of oxygen on his blood and is suffering from a type of hemolytic anemia called thalassemia. Mas marami ang white blood niya kaysa sa red blood, kaya abnormal iyon. How did it happen, Doc? When I'm always making sure that he's getting enough nutrients, especially from me. Wala akong sakit at ginagawa kong lahat para hindi ako tamaan ng sakit. Tumangutang ang doktor. Therefore, it's idiopathic. That means the cause is unknown. May mga bata talaga na nasa 2 gulang pababa ang madalas na tamaan nito dahil mas mahina ang kanilang immune system. Thalassemia is a severe blood disorder. Narinig na ni Dos ang sakit na iyon. Hindi lang niya matandaan kung kailan. Basta pamilyar iyon sa kanya. But for a less than 1-year-old baby like Ayus, karapat-dapat lang na bigyan ng kaukulan na pansin ang sakit nito. It's a serious illness that can put the baby in danger. So what do we need to do, Doc? Skylight cried. He glanced at her with worry, habang hinihiling na sana ay walang masamang mangyari sa bata. Dahil kapag meron, siguradong mababaliw ito o mas malala pa roon. Ika nga nila ay kaya mong mawala ng magulang, ngunit hindi mo kakayanin ang mawalan ng anak. So he's worried to death, worried for the both of the mother and the child. Right now, aasa muna tayo sa medicines, but a blood and marrow transfusion is recommended. We should also do a DNA test for you, the baby, and the father. Tumingin ang doktor sa kanya ng panandalian. Siguro ay iniisip nitong siya ang ama. Para malaman natin kung idiopathic ba talaga o genetic ang sakit niya at kung kaninong genes nagmamatch sa kanya. Mas mainam din kasi kung mismong parents ang donor. Sana nga siya na lang ang ama dahil hindi siya magdadalawang isip na magpa-DNA test at maging donor ng dugo at bone marrow ni Ayus. Unfortunately, hindi siya. Kaya wala siyang ibang maibibigay na tulong kundi ang manatili sa tabi ng babae upang maging sandalan nito. Pero Doc, magkaiba kami ng blood type ng anak ko. Tugon ni Skylight. Then the daddy. Tumingin naman ang doktor sa kanya. The daddy can be the donor.
Anito, you can inform us once ready na kayo for DNA testing. There are nurses from time to time. Pwede nyo silang kausapin regarding sa kondisyon ni baby. Naiwan ko muna kayo. Umalis na ang doktor habang si Skylight ay pumasok sa loob ng ward upang kumustahin ang anak. Tahimik naman si Dos sa kanyang kinatatayuan. Skylight can't be a donor because she doesn't match with Ayo's blood type. A DNA testing have to be done for both the parents and the baby, including the father. The father. Isa lang ang naisip niya nung mga oras na iyon at nakatagdag sa pag-aalala niya. Siguradong ipapahanap na ng babayang ama ng anak nito sa lalong madaling panahon. Saan siya lulugar pagkatapos?